Miguel, anak, patawarin mo si nanay, patawarin mo ang walang kwenta mong ina, patawad. Sa tingin ninyo, mabubura ng isang walang kwentang paumanhin ang 5 taon ng impyerno ko. 5 taon mula nang isakripisyo ko ang sarili kong anak para sa aking stepson at ipasok siya sa kulungan. Ngayon ang araw na lalabas si Miguel sa bilangguan. Ang kulay abong langit ay kasing bigat ng aking dibdib. Nakaupo ako sa likurang upuan ng pinakabagong luxury sedan na binili ng aking asawa, si Don Ricardo de Villa, sa simula ng taon. Malumanay ang ihip ng aircon, ngunit bakit tila tumatagos ang lamig hanggang sa aking mga buto? Dapat sanay ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko, pero bakit ganito? 5 taon, isang napakahabang panahon, ngunit sariwa pa rin sa aking alaala ang araw na iyon. Bago siya sumakay sa sasakyan ng kulungan, tiningnan ako ng anak kong si Miguel. Walang galit o pagkasuklam sa kanyang mga mata. Tanging malalim na kalungkutan at pagpapaubaya na lamang ang naroon. Itinapon ng aking anak ang pinakamakinang na bahagi ng kanyang kabataan para pagdusahan ang kasalanan ng iba. At ang nagtulak sa kanya sa sakripisyong iyon ay ako, ang sarili niyang ina na nagdala sa kanya sa sinapupunan sa loob ng 10 buwan. Si Don Ricardo, na nakaupo sa tabi ng driver, ay abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa negosyo. Ang kanyang makapangyarihang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Nananatili siyang mayabang at tila walang pakialam na sinusundo namin ang isang taong kalalabas lang ng kulungan. Para sa kanya, si Miguel ay isang piyesa lamang na isinakripisyo para sa kapayapaan ng pamilya na nabili ng pera, wala nang hihigit pa roon. Sa tabi ko ay nakaupo ang anak ni Don Ricardo, si Marco. Nakatutok ang kanyang mga mata sa laro sa kanyang smartphone at nagmumura sa tuwing natatalo. Ang tanawing iyon ay muling dumudurog sa aking puso. Magkasing edad sila ni Miguel. Bakit napakalaki ng agwat ng kanilang kapalaran? Ang isa ay nakadamit ng mamahalin at tinatamasa ang lahat ng luho sa mundo, habang ang isa ay kinailangang ibaon ang kanyang kabataan sa likod ng malamig na rehas na bakal. Mabilis na tumakbo ang sasakyan sa expressway. Iniwan ang mga nagtataasang gusali ng Makati patungo sa labas ng lungsod kung saan matatagpuan ang pambansang bilangguan ng Muntinlupa. Naging malabo ang tanawin sa labas dahil sa aking mga luha. Naalala ko ang kakilakilabot na gabing iyon, 5 taon na ang nakalilipas. Isang gabing bumubuhos ang malakas na ulan. Dumating si Marco na lasing, namumutla at pasuray-suray. Nanginginig siyang umamin na nakagawa siya ng isang malaking aksidente sa kalsada. Sa sandaling iyon, nawala sa sarili si Don Ricardo. Hindi ang kapakanan ng biktima ang inalala niya, kundi ang posibleng dungis sa kanyang negosyo at pangalan. Tiningnan niya ako ng mga matang kasing lamig ng yelo at nagbigay ng isang malupit na mungkahi. Si Marco raw ang kinabukasan ng kanilang korporasyon at hindi maaaring makulong. Ngunit si Miguel, na mabait at wala pang napapatunayan sa buhay, ang dapat umako ng kasalanan. Nangako siya ng malaking kabayaran at titiyakin ang aking kinabukasan pagkatapos. Umiyak ako ng umiyak at nagmakaawa na maghanap ng ibang paraan. Ngunit nagbanta siya na kung hindi ako susunod, palalayasin niya kaming mag-ina sa kalye. Sa aking kaduwagan, pinili kong protektahan ang huwad na kaligayahan at komportableng buhay na iyon. Kaya't nagtiimbagang ako at tumango. Sarili kong mga kamay ang sumira sa buhay ng aking anak. Lumuhod ako sa harap ni Miguel at nagmakaawa. Miguel, anak, iligtas mo ang kuya mo, iligtas mo ang nanay. Matagal niya akong tinitigan ng mga matang walang emosyon bago marahang tumango. Ang pagtangong iyon ang naging bangungot na gumigising sa akin gabi-gabi sa loob ng 5 taon. Isa akong terribleng ina na hindi karapat-dapat sa kapatawaran. Biglang siniko ni Marco ang braso ko na pumutol sa aking pag-iisip. Ma, bakit ganyan ang itsura niyo?
Para kayong galing sa burol. Ngumiti naman kayo. Araw to ng paglaya niya. Baka pagalitan pa kayo ni Papa. Pilit kong itinaas ang sulok ng aking mga labi, ngunit naging isang pilit na ngiwi lamang ito. Ngumiti? Paano ako ngingiti sa ganitong gusot ng damdamin? Takot akong makita si Miguel. Wala akong lakas ng loob na salubungin ang kanyang mga mata. Sisisihin kaya niya ako? O baka hindi na niya ako itinuturing na ina? Libu-libong tanong ang sumisiksik sa aking isipan na parang sumasakal sa akin. Lumingon si Don Ricardo at sinabing may inis, "Ayusin mo nga yang mukha mo. Akala mo may patay. Mamaya, pag nakita mo siya, bigyan mo ng konting pera at sabihin mong magtayo siya ng maliit na negosyo sa probinsya. Huwag na siyang magpapakita dito sa Maynila. Ayokong madungisan ang pangalan ko." At saka, malapit nang ma-promote si Marco bilang bank manager. Masisira ang lahat kung malalaman ng mga tao na may kapatid siyang ex-convict. Bawat salita niya ay patalim na tumutusok sa aking puso. Hindi lang niya itinuring na hindi anak si Miguel, kundi wala na rin siyang kahit katiting na pagkatao para dito. Si Miguel ay isang mancha na kailangan niyang burahin. Napilitan akong sumagot ng opo, opo. Sa loob-loob ko, gusto kong yakapin ng mahigpit ang aking anak at ipagluto siya ng mainit na sinigang para pawiin ang lahat ng kanyang hirap. Ngunit alam kong wala akong karapatan. Ano pa bang maaari kong hilingin sa gitna ng peking kapayapaang ito na ipinagpalit ko sa aking anak? Pumasok ang sasakyan sa isang maalikabok na daan at pumailan lang ang pulang alikabok. Nagsimulang tumibok ng malakas ang aking puso. Nandito na kami. Malapit ko nang makita muli ang aking anak. Miguel, anak, patawarin mo si nanay. 1,000, 1,000,000 beses, patawad. Tanaw ko sa bintana ang malawak na palayan, berde, ngunit may bahid ng kalungkutan. Ang mga uhay na humahapay sa hangin ay parang mga hikbi. Dati, paborito ni Miguel ang fishball sa tapat ng eskwelahan. Pag-uwi niya, palagi siyang may dalang isang tasa nito habang masayang ikinukwento ang mga nangyari sa klase. Sariwa pa sa aking pandinig ang halakhak niya sa ilalim ng papalubog na araw, ngunit ngayon napalitan na iyon ng isang nakabibinging katahimikan. Paano binago ng 5 taon sa kulungan ang aking anak? Siya pa rin kaya ang mabait at simpleng Miguel o isa na siyang estranghero na pinatigas ng pagsubok ng mundo? Iniutos ni Don Ricardo na ihinto ang sasakyan sa harap ng gate ng bilangguan. Isang malaki at mabigat na bakal na tarangkahan ang nakatayo sa aking harapan. Diyan ikinulong ang kabataan ng aking anak. Diyan nasaksihan ang kanyang malungkot at desperadong mga gabi. Nanginginig kong binuksan ang pinto ng sasakyan at bumaba. Tumama ang matinding sikat ng araw sa aking ulo at nahilo ako. Sumunod din si Marco, inayos ang kanyang salamin at kwelyo ng Amerikana. Tumingin siya sa paligid at nagreklamo, "Grabe, ang baho naman ng probinsyang ito." Si Don Ricardo naman ay nakatayo lang na parang isang engineer na nag-iinspeksyon sa isang construction site, walang emosyon sa mukha. Ako lang ang nag-aalala. Mabibigat ang mga paa kong naglakad patungo sa tanggapan. Bawat hakbang ay isang pagdurusa, isang pagsisisi. Gusto kaya akong makita ni Miguel o tatalikuran niya ako? Anuman ang kanyang reaksyon, kailangan ko siyang makita. Kailangan kong sabihin na patawad, kahit alam kong hindi kayang paghilumin ng isang salita ang kanyang mga sugat. Ang tanggapan ng bilangguan ay isang maliit na espasyo na may iilang lumat kahoy na upuan. Amoy amag ang paligid. Dahan-dahan akong umupo sa dulo ng upuan, pinagsalikop ang aking mga kamay na basa ng pawis. Si Don Ricardo at Marco ay nakasandal sa pader. Halatang halata ang pagkainip. Paulit-ulit na tumingin si Marco sa kanyang relo at bumulong. Ang bagal naman kumilos ng mga, "To, sinasayang ang oras natin." Ilang sandali pa, isang guwardiya ang lumabas. Tiningnan niya kami at nagtanong, "Sino po sa mga bilanggo ang kamag-anak ninyo?" Mabilis akong tumayo at nanginginig na sumagot,
Ako po ang nanay ni Miguel Cruz. Ngayon po ang araw ng paglaya niya kaya sinundo namin siya. Nang marinig ang pangalang Miguel Cruz, biglang nagseryoso ang mukha ng guwardiya. Kinunot niya ang noo na parang may inaalala at sinabi, "Sandali lang po, titingnan ko ulit ang record." Pumasok siya sa loob at ako'y kinabahan. Bakit kailangan niyang tingnan ang record? Sigurado akong ngayon ang araw ng paglaya niya. Araw-araw kong binilang, sigaw ng aking instinct na may mali. Tumingin ako kay Don Ricardo para humingi ng tulong, ngunit nakatutok ang kanyang mga mata sa telepono, hindi napapansin ang aking pag-aalala. Para sa kanya, isa lang itong abalang proseso. Ang 5 minuto ay parang 50 taon. Sa wakas, bumalik ang guwardiya. Ngunit ngayon, may kasama na siyang mas matandang lalaki na mukhang kanyang superior. Tinitigan niya kami at nagtanong sa isang mahinahon ngunit seryosong boses, "Sino po sa inyo ang pamilya ni G?" "Miguel Cruz." Mabilis akong sumagot, Ako po ang nanay niya." Tiningnan ako ng matandang opisyal ng may autoridad ngunit may bahid ng awa. "Maaari po bang sumama kayo sa aking opisina? May mahalaga po kaming sasabihin, para akong binagsakan ng langit." "Sa opisina? May nangyari ba kay Miguel?" Nanghina ang aking mga tuhod at muntik na akong bumagsak, ngunit inalalayan ako ni Marco habang nagbubulungan. "Ano ba yan? Ang daming arte." Nainis na si Don Ricardo. "Kung may sasabihin kayo, dito na lang. Mga abalang tao kami, wala kaming panahon para diyan." Ngunit nanatiling kalmado ang opisyal. "Tungkol po ito kay G. Miguel Cruz. Mahalaga po ito. Sana po ay makipagtulungan kayo." Dahil sa kanyang determinasyon, hindi na tumanggi si Don Ricardo at sumunod kami sa kanya sa isang maliit na opisina. Malinis at maayos ang silid. Binigyan kami ng opisyal ng tubig at umupo sa tapat namin. Tinitigan niya ako sa mata at dahan-dahan, mabigat na nagsalita. "Ginang, magpakatatag po kayo. Wala na po rito si G. Miguel Cruz." Ang kanyang mga salita ay parang kulog sa aking pandinig. Natulala ako at nagtanong, "Ano po? Wala rito. Anong ibig ninyong sabihin? Ngayon, ang araw ng paglaya niya, hindi ba? O may nagawa ba siyang mali kaya nadagdagan ang sentensya niya? May sakit ba siya?" Libu-libong masasamang haka-haka ang pumasok sa aking isip. Tumakbo ako at hinawakan ang braso ng opisyal. "Parang awa niyo na, sabihin niyo sa akin. Nasaan ang anak ko? Ligtas ba siya?" Nawalan na rin ng pasensya si Don Ricardo. Hinampas niya ang mesa at sumigaw, "Ano bang klase ng trabaho ang ginagawa ninyo? Paanong nawawala ang isang tao? May opisyal kaming notice. Hindi kami pumunta dito para magbakasyon." Sumabat si Marco, "Oo nga, baka tinatago niyo siya o baka tumakas." Ang opisyal ay nakakagulat na kalmado. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ko at sininyasan si Don Ricardo na huminahon. Kumuha siya ng isang makapal na folder mula sa drawer at inilapag sa mesa. "Nagkakamali po kayo. Hindi tumakas o naparusahan si G. Miguel Cruz. Sa katunayan, malaya na siya, 6 na buwan na ang nakalilipas." Napanganga ako, hindi makapagsalita. 6 na buwan na ang nakalilipas? Paano? 5 taon ang sentensya niya. Bakit siya nakalaya ng maaga? At bakit hindi man lang siya tumawag sa akin? Bakit hindi siya umuwi? Nakita ng opisyal ang aming pagkalito at ngumiti ng makahulugan. Si G. Miguel Cruz ay nakatanggap ng commutation dahil sa mabuting asal at higit sa lahat, muling binuksan ang kaso niya 5 taon na ang nakalilipas at napatunayang walang sala. Walang sala. Ang 2 salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang malaking kampana. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Walang sala, ibig sabihin, nalaman ng pulisya na hindi si Miguel ang may kasalanan sa aksidente. Kung gayon, alam na rin nila kung sino ang totoong salarin. Automatiko akong lumingon kina Don Ricardo at Marco. Namutla si Don Ricardo
habang si Marco ay nanginginig na parang dahon at nabitawan ang mamahaling smartphone na hawak niya. Matalas na pinagmasdan ng opisyal ang aming reaksyon. Dahan-dahan siyang nagpatuloy. May mga bagong ebidensya na lumabas kaya napatunayan siyang inosente. Ang mga detalye po ay sakop na ng investigasyon kaya hindi ko maaaring sabihin ang sigurado si G. Miguel Cruz ay idineklarang not guilty ng korte at agad na pinalaya. 6 na buwan na po mula nang lisanin niya ang lugar na ito. Napaupo ako sa silya, umiikot ang aking paningin. Malaya na ang anak ko at nalinisan ang kanyang pangalan. Ito dapat ang pinakamagandang balita, ngunit bakit ganito ang takot na nararamdaman ko? Kung inosente ang anak ko, nanganganib na mabunyag ang kasalanan ni Marco at ang aming pagtatakip. At higit sa lahat, nasaan si Miguel sa loob ng 6 na buwan? Bakit hindi man lang siya nagparamdam? Bakit ganito ang kanyang nakakatakot na pananahimik? Pilit na pinakalma ni Don Ricardo ang sarili at nagtanong, kung ganoon, alam niyo ba kung saan siya nagpunta? Umiling ang opisyal at bahagyang ngumiti. Ang responsibilidad po namin ay hanggang sa loob lang ng bilangguan. Sa oras na lumabas sila sa gate, sila ay malalayang mamamayan na at wala kaming karapatang makialam sa kanilang buhay. Ngunit, ang pagkakarinig ko, si G. Miguel Cruz ay isa ng napakatagumpay na tao ngayon. Tagumpay, isang taong may tatak ng pagiging ex-convict kahit pa napawalang sala, paano siya magtatagumpay ng ganoon kabilis? Ang sinabi ng opisyal ay lalong nagpagulo sa lahat. Tumingin ako sa labas. Ang bakal na gate ay naroon pa rin, malamig at puno ng lihim. Lumabas ang aking anak sa gate na iyon at nagtungo sa isang lugar na hindi ko alam. Iniwan ang makasalanan niyang ina sa gitna ng kalituhan at takot. Ang hangin sa loob ng opisina ay mabigat at nakakasakal. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Nakalaya na si Miguel at naging isang matagumpay na negosyante, parang eksena sa pelikula. Paanong ang isang binatang nawalan ng 5 taon sa lipunan na walang pinag-aralan o puhunan ay magtatagumpay ng ganito kabilis? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, bumalik si Don Ricardo sa kanyang karaniwang kayabangan. Tumingin siya sa opisyal ng may pang-aasar. Baka naman nagkakamali kayo ng impormasyon. Anong alam ng Miguel na yan? Bago pa siya makulong, isa lang siyang mahinang bata na hindi makabasag pinggan. Maswerte na siya kung malinis lang ang record niya. Tagumpay? Baka nagbubuhat lang yan ng semento sa isang construction site. Nagpapatawa ba kayo? Sumabat din si Marco, tama si Papa. Ang boring at ang hina kaya ni Miguel. Noong nag-aaral kami, palagi siyang kulelat at duwag. Ngayong nakalaya na siya, sino namang tatanggap sa kanya? Baka nagtatago lang yan sa isang sulok dahil sa hiya. Huwag niyo nang palakihin ang kwento. Hindi nagalit ang opisyal sa aroganteng asal ng mag-ama. Tahimik lang siyang ngumiti, humigop ng tsaa at kumuha ng isang nakatuping business newspaper mula sa drawer. Itinulak niya ito sa aming direksyon. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo ito. Dyaryo ito noong nakaraang linggo, isang artikulo tungkol sa isang kinikilalang batang negosyante sa bansa. Nanginginig kong kinuha ang dyaryo. Sa front page, may malaking larawan ng isang binatang naka-high-end na suit, kumpiyansang nakikipagkamay sa mga dayuhang kasosyo. Medyo nagbago siya dahil sa mga pinagdaanan, ngunit ang mukha at mga matang iyon, paano ko hindi makikilala? Ang aking anak, si Miguel. Ngunit ang Miguel sa larawan ay malayong malayo sa dati niyang mahiyain at mahinang itsura. Naglalabas siya ng isang malamig at makapangyarihang karisma. Misteryosong higante. Chairman Miguel Reyes ng MJ Capital, niyayanig ang real estate at pananalapi ang makapal na headline ay sumampal sa aking mga mata. Binasa ko ang bawat salita na parang uhaw na uhaw. Inilarawan siya ng artikulo bilang isang phenomenon, isang henyo sa pamumuhunan na may matalas at tiyak na pagpapasya.
Ang kanyang kumpanya ay nakakuha ng maraming malalaking proyekto, tinalo ang mga kilalang kakumpetensya at ang kanyang yaman ay tinatayang aabot sa bilyon-bilyong piso. Inabot ko ang dyaryo kay Don Ricardo. Kinuha niya ito, pinaningkitan ng mga mata habang binabasa at ang kanyang mukha ay nag-iba-iba ng kulay mula sa pula hanggang sa putla. Nanginginig ang kanyang mga kamay at nabitawan niya ang dyaryo. Pinulot ito ni Marco at napanganga na lamang hindi makapagsalita. Paulit-ulit niyang kinusot ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala. Imposible, bulong ni Don Ricardo. Saan siya kumuha ng pera? Ng koneksyon? Hindi ka pani-paniwala. Imposible ito, hinarap niya ang opisyal. Sigurado ba kayong ito nga ang anak kong si Miguel? Baka kamukha lang. Kalmadong sumagot ang opisyal. Maingat po naming pinangangalagaan ang mga talaan ng aming mga bilanggo, walang puwang para sa pagkakamali. At bago umalis si G. Miguel Cruz, nag-iwan siya ng mensahe para sa kanyang pamilya. Kumuha siya ng isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Nanginginig kong binuksan ito. Sa loob ay may isang puting papel na nakatupi ng 4 na beses. Sa pamilyar ngunit mas matalas at matigas na sulat kamay, isang linya lang ang nakasulat. Ang utang na dugo ay dugo rin ang kabayaran. Huwag ninyong asahan ang muli nating pagkikita. Nang mabasa ko iyon, nanlamig ang aking buong katawan. Namamanhid ang aking mga kamay at paa at nabitawan ko ang papel. Sulat kamay nga ni Miguel, ngunit ang nilalaman ay nakakatakot. Ang utang na dugo ay dugo rin ng kabayaran. Anong ibig niyang sabihin? Maghihiganti ba siya sa amin? Pagbabayarin niya ba kami sa 5 taon ng kanyang pagdurusa? Hinablot ni Don Ricardo ang papel, ginusot ito, at itinapon sa basurahan. Nagngangalit niyang sinabi, "Walang utang na loob, may gana pa siyang pagbantaan ako. Ako ang ama mo, ako ang nagpalaki sa'yo, tapos ganito ang isusukli mo. Sige, tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Akala mo kung sino ka na dahil lang nagkapera ka. Hindi mo alam kung gaano kalupit ang mundo. Hindi nagpatalo si Marco. Tingnan niyo, ma, ang ginagawa niya. Sabi ko na sa inyo, ang mga tulad niya ay walang utang na loob. Ngayong may pera na siya, gusto niyang sirain ang buong pamilya. May natitira pa ba kayong awa para sa kanya?" Tahimik lang akong nakaupo, lumulunok ng luha, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa takot sa hinaharap. Kilala ko si Miguel. Mabait siya, pero kapag may pinasya siyang gawin, tatapusin niya ito. Ang 6 na buwan ng pananahimik at pagkawala ay paghahanda para sa muling pagkikitang ito. At ang muling pagkikitang iyon ay isang babala na isang malaking bagyo ang paparating sa aming pamilya. Umalis kami sa bilangguan, mas mabigat at mas magulo ang isip kaysa noong pagdating. Padabog na isinara ni Don Ricardo ang pinto ng sasakyan at sinigawan ng driver na bilisan ang pagbabalik sa Maynila. Sa buong biyahe, walang tigil siyang tumawag para alamin ang tungkol sa MJ Capital at Miguel Reyes. Tahimik si Marco, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagkabalisa at inggit. Ako naman ay nakasiksik sa isang sulok, nakatingin sa papalubog na araw. Naalala ko ang larawan ni Miguel sa dyaryo. Nagtagumpay ang anak ko, naging isang dakilang tao. Dapat ko siyang ipagmalaki, pero bakit ang sakit sa dibdib? Noon ko napagtanto, tuluyan ko nang nawala ang aking anak. Ang mabait at mapagmahal na Miguel ay namatay na noong gabing iyon. Ang nagbalik ay si Chairman Miguel Reyes, isang malamig at malupit na tao na may dalang apoy ng paghihiganti. At ang nagsindi ng apoy na iyon ay walang iba kundi ako. Ang sasakyan, lulan ang iba't ibang takot at pangamba ng 3 tao ay humarurot sa kadiliman, patungo sa isang hinaharap na sasalubungin ng bagyo. Humarurot ang luxury sedan sa kadiliman na parabang tumatakas mula sa nakakasakal na hangin na bumalot sa amin sa bilangguan. Ang tanging maririnig sa loob ay ang monotonong ugong ng makina at ang naiinis na buntong hininga ni Don Ricardo.
Sumisilip ang liwanag mula sa mga poste na nagbibigay liwanag sa mukha ng aking asawa na puno ng kalkulasyon. Ibinato niya ang kanyang telepono sa tabi at tinitigan ako ng mga matang kasing talim ng kutsilyo. Alam mo ba kung anong binabalak ng magaling mong anak? O baka naman magkasabwat kayong mag-ina para lokohin kami? Nagulat ako at mabilis na umiling. Paano ko malalaman, Ricardo? Katulad mo, ngayon ko lang din nalaman ang lahat. 5 taon ko siyang hindi nakita. Wala kahit isang sulat. Paano kami magsasabwatan? Mahina at nanginginig ang aking boses. Ngunit iyon ang katotohanan. Wala akong alam sa buhay ni Miguel. Napasimangot si Don Ricardo. Huwag kang magkunwari, anak mo yan. Imposibleng hindi mo alam ang ugali niya. Paanong magiging chairman ang isang tulad niya? Malamang, front lang yan sa isang smuggling o money laundering syndicate. Makinig ka, kung masangkot siya sa anumang illegal na gawain, huwag mong iisiping idamay ang pamilyang ito. Hinding-hindi ko na aayusin ang gulo ninyong mag-ina. Sumabat din si Marco. Tama si Papa. Mukha lang mahina si Miguel, pero maitim ang budhi niyan. Kitang-kita sa sulat niya, di ba? Ang utang na dugo ay dugo rin ang kabayaran. Akala mo bida sa action movie. Sino kayang tinatakot niya? Kung kami, nagkakamali siya. Nakalimutan na yata niya kung sino ang nagpakain at nagdamit sa kanya. Isang taksil na walang utang na loob. Bawat salita nila ay parang asin na ipinapahid sa aking mga sugat. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol ang anak ko. Ngunit parang may bumara sa aking lalamunan. Naalala ko ang dating Miguel. Ang mabait at masunuring bata na laging tumutulong sa akin sa kusina pag uwi galing eskwela. Ang batang hindi marunong magtaas ng boses ngayon ay nagbabanta, ngunit nagbago na ang lahat. Ang 5 taon sa kulungan ay nagbago sa aking anak at ang kalupitan ng pamilyang ito ang nagtulak sa kanya sa landas na iyon. Para basagin ang katahimikan, inutusan ni Don Ricardo ang driver na lakasan ang tugtog, ngunit lalo lang nitong ginulo ang isip ko. Tumingin siya kay Marco at mayabang na sinabi, "Anak, huwag kang mag-alala." Nagtanong-tanong na si Papa. Yang MJ Capital na yan, bagong kumpanya lang, mahina pa ang pundasyon. Malamang, si Miguel ay isang puppet lang na nagtatago sa likod ng isang mas malaking tao. Minamaliit niya ako dahil lang nagkapera siya. Ilang dekada na ako sa industriyang ito. Anong klase ng tao ang hindi ko pa nakasalamuha? Tingnan natin kung hanggang saan siya aabot. Medyo gumaan ang loob ni Marco. Ngumisi siya. Tama kayo pa. Yan din ang tingin ko. Hindi nakatapos si Miguel. Walang karanasan. Paano siya magpapatakbo ng malaking kumpanya? Malamang itatapon din siya niyan balang araw at mamumulubi. Pag nangyari yon, babalik yan kay Mama para magmakaawa. Nakasiksik ako sa sulok, tahimik na umiiyak, hindi dahil sa kanilang mga panlalait, kundi dahil sa masakit na katotohanang para sa kanila, si Miguel ay hindi kailanman naging isang tao. Isa lamang siyang kasangkapan, isang sagabal. At ako, ang ina na nagsilang sa kanya, ay naging kasabwat sa pagyurak nila sa kanyang buhay. Gabi na nang huminto ang sasakyan sa harap ng aming mansyon. Malaki at marangya ang bahay, ngunit para sa akin, ito'y malamig at dayuhan. Hindi ito isang tahanan, kundi isang libingan kung saan ibinaon ko ang aking konsensya at pagiging ina. Habang nag-uusap sina Don Ricardo at Marco tungkol sa mga proyekto at kita, tahimik akong pumasok sa loob. Hindi nila alam na isang malaking unos ang paparating, isang unos na tatangayin ang lahat ng mayroon sila. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang malamig na titig ni Miguel at ang kanyang mga salitang puno ng galit ay patuloy na bumabagabag sa akin. Lumabas ako sa beranda at pinagmasdan ang mga ilaw ng syudad. Saan kaya naroroon ang anak ko? Nakakatulog kaya siya ng mahimbing? O tulad ko, gising at nagpaplano ng kanyang paghihiganti? Miguel, anak, patawarin mo si nanay. 1,000,
1,000,000 beses, patawad. Ngunit huli na ang lahat para sa paumanhin, hindi ba? 1 linggo ang lumipas. Sa labas, mukhang payapa ang lahat, ngunit sa ilalim, ramdam ko ang papalapit na panganib. Abalang-abala pa rin si Don Ricardo at si Marco ay araw-araw na pumapasok sa bangko kung saan siya ang manager. Ako lang ang naiwan sa malaking bahay na ito, nabubuhay sa takot. Isang umaga, bumuhos ang malakas na ulan. Habang nag-aayos ako ng bulaklak sa sala, isang malakas na tunog ng sasakyan ang narinig ko at humarurot papasok sa garahe ang kotse ni Marco. 10:00 pa lang ng umaga. Bakit siya umuwi ng ganito kaaga? Pumasok si Marco na galit, ibinato ang kanyang bag sa sofa at hinubad ang kurbata. Namumula ang kanyang mukha at amoy alak ang kanyang hininga. Nag-aalala akong lumapit. Marco, anong nangyari? Bakit ang aga mo? Tiningnan niya ako ng masama. Huwag kang maingay. Bad trip na nga ako, lalo pa akong naiinis makita. Yang mukha mong parang galing sa burol. Natigilan ako. Kailanman ay hindi niya ako ginanito. Kahit hindi niya ako tunay na ina, ako ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Nilunok ko ang aking sama ng loob. Nag-aalala lang ako. Gusto mo ng juice para mahimasmasan ka. Marahas niyang iwinaksi ang aking kamay. Nahulog ang baso at nabasag. Nang matalsikan ang kanyang damit, lalo siyang nagalit. Sinibak ako. Narinig mo? Tinanggal ako sa trabaho. Walang matinong dahilan, basta na lang nila akong tinanggal. Natulala ako. Tinanggal? Maganda ang performance ni Marco at 3 buwan pa lang siyang na-promote. Paano nangyari iyon? Bakit? May nagawa ka bang mali? Kinusot niya ang kanyang buhok sa sobrang galit at pagkabigo. Wala. Pinatawag lang ako ng presidente kaninang umaga at binigyan ng termination letter, restructuring daw. Pero alam ko, may gumalaw sa likod. Sabi niya, may nabangga daw akong malaking tao at natatakot silang madamay ang bangko. Malaking tao, nanlamig ang aking puso. Isang pangalan ang pumasok sa isip ko. Miguel. Sinimulan na ba ni Miguel ang paghihiganti niya kay Marco? Kinilabutan ako. Kung si Miguel nga, gaano nakalakas ang kanyang kapangyarihan, kayang-kaya niyang kontrolin kahit ang isang malaking bangko. Dumating si Don Ricardo, mukhang gulat din. Tiningnan niya ang basag na salamin at si Marco. Anong nangyari sa'yo? Narinig kong tinanggal ka raw. Tinawagan ko ang presidente niyo, hindi sinasagot. May ginawa ka bang kalokohan? Tumingin si Marco sa ama, namumula ang mga mata. Wala po pa. Bigla na lang. Tulungan niyo po ako. Malawak ang koneksyon niyo. Paano ko haharapin ang mga tao kung ganito? Pabalik-balik na naglakad si Don Ricardo sa sala. Kakaiba, bakit biglang tatalikod ang bangkong? Yan na maayos naman ang pakikitungo sa atin. Maliban na lang kung may isang taong mas makapangyarihan sa atin ang nakialam. Huminto siya at tiningnan ako ng may pagdududa. Nakipag-ugnayan ka kay Miguel ano? Gawa niya to, di ba? Umamin ka. Mabilis akong umiling, wala akong alam. Maniwala ka. Napabuntong hininga si Don Ricardo at sinabi kay Marco, huminahon ka. Aalamin ni Papa. Siguradong may nananabutahe sa atin. Hinding-hindi ko sila palalampasin. Pilit niyang pinatatag ang sarili, ngunit ramdam ko ang takot sa kanyang boses. Ito ang unang dagok, isang malakas na babala. At alam kong simula pa lang ito ng kadilimang darating. Pagkatapos matanggal si Marco, ang aming bahay ay naging parang isang burol. Nagkukulong si Marco sa kanyang kwarto, umiinom at naninira ng gamit. Si Don Ricardo naman ay abala sa paghahanap ng paraan para maibalik ang anak, ngunit lahat ay tumatanggi. Tila may isang hindi nakikitang kamay na humaharang sa lahat ng pagkakataon ni Marco. Nagsimula na ring umiwas ang mga kasosyo ni Don Ricardo. Dumalang ang mga tawag at ang mga kontratang malapit ng isara ay biglang nakakansela. Nabuhay ako sa matinding takot.
Unti-unti kong nauunawaan na isinasakatuparan na ni Miguel ang kanyang banta. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihang pinansyal, dahan-dahan niya kaming sinasakal. Gusto kong malaman ang katotohanan, kung ano na ang aking anak ngayon. Pumasok ako ng palihim sa opisina ni Don Ricardo at binuksan ang computer. Nanginginig kong itype ang MJ Capital Chairman Miguel Reyes. Libu-libong artikulo ang lumabas. Sa screen, isang nagtataasang gusaling salamin ang kumikinang sa ilalim ng araw na may logo ng MJ Capital. Ito ang kanilang punong tanggapan sa sentro ng business district. Binuksan ko ang profile ng chairman at doon malinaw na lumitaw ang larawan ng aking anak. Nakaitim na suit, walang emosyon ang kanyang mukha habang nakatingin sa lente. Ang kanyang malalalim na mata ay tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinuman. Sa ilalim, nakasulat ang kanyang bio. Miguel Reyes, isang bata at magaling na negosyante na bumalik mula sa ibang bansa na may dalang malaking puhunan, mabilis na sinakop ang real estate at financial market at binago ang takbo ng ekonomiya. Hindi ako makapaniwala. Bumalik mula sa ibang bansa? Isa itong kasinungalingan para itago ang kanyang criminal record. Ngunit sino ang tumulong sa kanya na lumikha ng isang perpektong pagkakakilanlan? Sino ang nasa likod niya? Nag-scroll ako pababa at nakita ang mga komento. Maraming humahanga sa kanya. Itinuturing siyang isang idolo. Wala sa kanila ang nakakaalam sa madilim na nakaraan sa likod ng kanyang tagumpay. Habang naghahanap, nakita ko ang isang lumang artikulo, real estate tycoon na si Senyor Reyes. Ipinakilala ang kanyang adopted son. Binuksan ko ito. Isang larawan ng isang mabait na nasa edad na lalaki, nakaakbay kay Miguel, parehong nakangiti. Nakasaad sa artikulo na inampon ng chairman ng Reyes Development Corporation na si Senyor Reyes, si Miguel, at ipinasa sa kanya ang pamamahala ng ilang kumpanya. Pamilyar ang pangalang Senyor Reyes. Siya ba ang ama ng babaeng na biktima sa aksidente 5 taon na ang nakalilipas? Oo, ang pangalan ng babae ay Isabela, ang nag-iisang anak ng tycoon. Kung gayon, buhay si Isabela at ang pamilya niya ang tumulong kay Miguel, isang malaking kabalintunaan. Ang dapat sanay salarin at biktima ay naging isang pamilya, habang ang tunay na salarin na si Marco ay nabubuhay ng malaya, ngunit ngayon ay hinuhusgahan ng kanyang sariling biktima. Tulala akong nakaupo sa harap ng computer, umiiyak, masaya at kasabay nito, natatakot. Masaya dahil nakahanap ng tulong ang aking anak at nakaahon sa putik. Ngunit natatakot dahil alam kong hindi titigil ang paghihiganti ni Miguel sa pagpapatalsik lang kay Marco. Maghihiganti siya sa mas malupit na paraan. Babawiin niya ang lahat ng kinuha namin sa kanya karangalan, kabataan at tiwala sa isang ina. May narinig akong mga yabag. Mabilis kong isinara ang computer. Pumasok si Don Ricardo, pagod at desperado ang mukha. Anong ginagawa mo? Nanginginig akong nagsinungaling. Nililinis ko lang ang mesa. Umupo siya at napabuntong hininga. Ricardo, masama ang kutob ko. Biglang nagkaroon ng tax audit ang mga proyekto natin at binabawi na ng bangko ang mga utang. Bumagsak na ang stocks natin. Baka malugi tayo. Nanlamig ang aking katawan. Sinimulan na ring galawin ni Miguel si Don Ricardo. Ang multo ng nakaraan ay nagbalik bilang isang dambuhala, handang lamunin ang aming pamilya. Tiningnan ko ang lugmok na anyo ni Don Ricardo, ang lalaking minsan kong ipinaglaban kahit isinakripisyo ko pa ang sarili kong anak. Sasabihin ko ba sa kanya ang katotohanan o ipapaubaya ko na lang ang lahat sa tadhana? Nag-away ang isip ko. Sa isang panig, ang aking asawa. Sa kabila, ang aking anak. Minsan na akong nagkamali ng desisyon. Ngayon, may lakas pa ba akong pumili ng tama o lalo lang akong lulubog sa kumunoy ng kasalanan?
Ang tunog ng ulan sa labas ay parang hikbi ng aking konsensya. Ang mga sumunod na araw ay ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko bilang asawa ni Don Ricardo. Ang dating marangyang mansyon ay nabalot ng katahimikan at takot. Walang tigil ang pagring ng telepono, hindi para sa mga pagbati o imbitasyon, kundi para sa paniningil ng utang at pagkansela ng mga kontrata. Ang tunog ng telepono ay naging isang bangungot. Ang De Villa Corporation, ang ipinagmamalaki ni Don Ricardo, ay malapit ng malugi. Isang gabi, lasing siyang nagsisigaw na lahat ng proyekto ay natigil dahil sa problemang pinansyal at legal at binabawi na ng bangko ang lahat ng aming ari-arian, kasama na ang bahay na ito. Isang umaga, bumaba si Don Ricardo na parang isang multo. Tumatanda siya ng 10 taon sa isang gabi. Tapos na tayo, sabi niya. Kahit ang pinakamatagal kong partner, tinalikuran na ako. Hindi raw sila maaaring makipagnegosyo sa isang kumpanyang iniimbestigahan. Sino ang nag-iimbestiga sa atin? Tanong ko. Mapait siyang ngumiti. Sino pa ba? Ang magaling mong anak. Binili niya ang shares ng mga partner ko para talikuran nila ako. Tinutulak niya ako sa bangin. Nanghina ang aking mga tuhod. Miguel, anak, bakit ang lupit mo? Kung gusto mong maghiganti, sa akin mo na lang ibuhos. Bakit kailangan mong sirain ang buong pamilya, ngunit hindi ko iyon masabi? Nang hapong iyon, isang grupo ng mga maton ang pumunta sa aming bahay, sumisigaw at nagbabato ng pulang pintura sa gate. Nagkagulo ang buong subdivision. Nanginginig akong isinara ang pinto at nagtago. Gabi na nang umuwi si Marco. Kinuha na ng bangko ang kanyang sasakyan kaya nagtaksi siya. Gusot ang kanyang damit at may pasa ang kanyang mukha. Pinigilan niya ako ng akmang lalapit. Hayaan niyo ako. Naharang ako ng mga goons. Binugbog bilang babala. Sabihin niyo raw kay Papa, kung hindi magbabayad, sa susunod, hindi na lang daw yan ang aabutin niya. Napaupo ako at napahagulgol. Wasak na ang aming pamilya. Mula sa yaman at karangalan, naging mga taong pinandidirihan kami. At sa likod ng trahedyang ito ay ang anak na aking itinakwil. Pinalitan ng pera at paghihiganti si Miguel at ginawa siyang isang nakakatakot na tao. Masaya kaya siyang nakikita kaming nagdurusa o dumurugo rin kaya ang kanyang puso na wala ang pagmamahalan kasabay ng pagdating ng kahirapan. Ang utang at pagkalugi ay naglabas ng tunay na pagkatao ni na Don Ricardo at Marco. Ang dating masayang hapunan ay naging isang larangan ng digmaan. Isang gabi, ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang kubyertos at minura si Marco. Wala kang kwentang anak. Ang laki ng ginastos ko para ilagay ka sa posisyon na yan, tapos hindi mo man lang naprotektahan. Kung nandoon ka pa, nakahanap sana ako ng paraan. Ikaw ang sumira sa akin. Ibinato ni Marco ang kanyang plato. Tingnan niyo muna ang sarili niyo pa. Paano niyo pinatakbo ang negosyo para magkaganito? Ang yabang-yabang niyo. Tapos sa huli, naloko lang kayo ng anak ng asawa niyo. Kayo ang walang kwenta. Sinampal ni Don Ricardo si Marco. Tiningnan siya ni Marco ng may galit at sa akin ibinunto ng sisi dahil to sa babaeng yan. Nanganak ng isang demonyo, hindi pinalaki ng maayos, kaya sinira ang buong pamilya. Kayo ang malas sa bahay na to. Umalis ka, nanigas ako. Sa kanilang mga mata, hindi ako asawa o ina. Isa lang akong panangga para sa kanilang mga kasalanan. At ngayong wala na akong silbi, basta na lang nila akong itatapon. Itinumba ni Don Ricardo ang mesa. Aanuhin mo dyan ang pag-iyak. Tawagan mo si Miguel. Nanay ka niya, di ba? Magmakaawa ka. Lumuhod ka para iligtas kami. Kung babalik kang walang dala, ewan ko na lang kung anong magagawa ko sa iyo. Pinulot ko ang mga basag na piraso. Nasugatan ang aking kamay, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Mas malalim ang sugat sa aking puso. Sa malamig at walang lamang bahay na ito, ano pa ang hahanapin ko? Nang gabing iyon, narinig ko ang sigawan ng mag-ama mula sa sala. Gusto ko ng kapayapaan.
Gusto kong marinig muli ang boses ni Miguel na tumatawag ng nanay. Ngunit napakalayo na ng pangarap na iyon. Wasak na ang aming pamilya. Sa gitna ng aming desperasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang umaga, isang mamahaling delivery van ang huminto sa aming tapat. Inabutan ako ng isang sobre na may gintong selyo para kay Ginang Elena Cruz. Nanginginig ang aking kamay mula kay Miguel. Para sa akin lang, hindi para kay Don Ricardo o Marco. Sa loob, isang eleganteng imbitasyon. Malugod na inaanyayahan si Ginang Elena Cruz sa 5th anniversary ng MJ Capital at paglulunsad ng Sunflower Charity Foundation. Paulit-ulit kong binasa ang mga salita. Bakit niya ako inanyayahan? Para ipagyabang ang kanyang tagumpay? O para ipahiya ako sa harap ng lahat? O baka naman, may natitira pa siyang pagmamahal para sa akin? Sunflower Charity Foundation. Napahinto ako. Dati, nag-aalaga ako ng mga sunflower sa hardin at paborito iyon ni Miguel. Sabi niya, sumisimbolo iyon ng pag-asa dahil palagi itong nakatingin sa araw. May mensahe ba siyang gustong iparating? Inagaw ni na Don Ricardo at Marco ang imbitasyon. Nagningning ang mga mata ni Don Ricardo sa kasakiman. Pagkakataon mo na to, inanyayahan kay niya. Ibig sabihin, iniisip ka pa niya. Pumunta ka, magmakaawa ka. Sabihin mo ang sitwasyon natin, nanay ka niya, hindi ka niya matatanggihan. Sumang-ayon si Marco, tama ma, magsuot kayo ng pinakamaganda, mag-makeup, umarte kayong parang bida sa drama. Mahalaga ang reputasyon sa mga mayayaman, hindi kanila hahayaang magmukhang kaawa-awa. Baka makakuha pa kayo ng malaking pera. Tiningnan ko sila ng may pandidiri. Kahit sa ganitong sitwasyon, pera pa rin ang nasa isip nila. Muli nila akong gagamitin. Inagaw ko ang imbitasyon. Pupunta ako, pero hindi para mamalimos para sa inyo. Pupunta ako para makita ang anak ko, para personal na humingi ng tawad. Kahit saktan niya ako, murahin o paalisin, napangisi si Don Ricardo. Bahala ka, basta umuwi kang may dalang pera. Sa araw ng party, wala akong mahanap na matinong damit. Naibenta ko na lahat para sa panggastos. Isang lumat kupas na damit ang isinuot ko. Tumingin ako sa salamin, isang babaeng may puting buhok, kulubot na mukha at mga matang puno ng kalungkutan. Sino ang estrangherang ito? Makikilala pa kaya ako ni Miguel? O isa na lang akong hamak na taksil sa kanyang mga mata? Nagtaksi ako papunta sa venue. Ang National Convention Center ay napapalibutan ng maniningning na ilaw at magagandang bulaklak. Sunod-sunod ang mga mamahaling sasakyan at ang mga bisita ay nakasuot ng mga eleganteng damit. Pagbaba ko, naramdaman kong hindi ako kabilang sa mundong iyon. Mahigpit kong hinawakan ang imbitasyon at pumasok sa loob. Malapit ko nang makita ang aking anak. Haharapin ko na ang aking nakaraan at kasalanan. Ano man ang mangyari, kailangan ko siyang makita. Pagbukas ng pinto ng bulwagan, pumasok ako, dala ang bigat ng aking damdamin. Pagpasok ko sa lobby ng convention center, nabighani ako sa sobrang karangyaan. Libu-libong kristal na chandelier ang nakabitin na parang mga higanteng patak ng luha at ang marmol na sahig ay sumasalamin sa mga eleganteng bisita. Nagtago ako sa isang sulok. Ang aking luma at kupas na damit ay parang isang matandang uwak sa gitna ng mga makukulay na pabo real. Ang mga babae sa paligid ko ay pinalamutian ng kumikinang na mga damit at diamante. Gusto kong magtago sa kanilang mga mapanuring tingin. Hindi ako nababagay dito. Hinanap ng aking mga mata si Miguel sa gitna ng mga tao. Nasaan na ang batang kumakapit sa aking palda? Ang payat na binatang sumakay sa sasakyan ng kulungan. Hindi ko siya mahanap, biglang nagkaroon ng bulungan at lahat ng mata ay napunta sa pasukan. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto at isang lalaki ang pumasok sa gitna ng masigabong palakpakan. Huminto ang pagtibok ng aking puso. Si Miguel. Ngunit hindi na siya ang anak na kilala ko. Ang lalaking naglalakad sa red carpet.
ay may aura ng kapangyarihan at dignidad. Perpektong lapat na itim na suit, maayos na buhok, at isang malamig at seryosong ekspresyon. Mayroon siyang hindi matatawarang karisma, ngunit kasabay nito isang nakakakilabot na lamig. Nanigas ako, kinagat ang labi para pigilan ang pag-iyak. Iyon ba ang anak ko? Nagbago na siya, mas matagumpay kaysa sa aking inakala at mas malayo na sa akin. Sa tabi ni Miguel ay isang magandang babae na nakasuot ng puting bestida. Nakakapit siya sa braso ni Miguel, puno ng pagmamahal at paghanga ang kanyang mga mata. Sila ay isang perpektong pares. Habang naglalakad si Miguel, bahagya siyang tumatango sa mga mahahalagang kasosyo. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga hakbang. Gusto ko siyang takbuhin at yakapin, ngunit parang nakadikit ang aking mga paa sa sahig. Ang liwanag na nagmumula sa kanya ay tila susunog sa akin. Natatakot akong mapahiya siya dahil sa aking hamak na anyo. Nakatayo lang ako roon, pinagmamasdan ang aking nagniningning na anak. Umakyat si Miguel sa entablado at tumahimik ang buong bulwagan. Umalingaw-ngaw ang kanyang malalim at malakas na boses. Nagpasalamat siya sa mga panauhin at ipinaliwanag ang dahilan ng pagtatatag ng Sunflower Charity Foundation. Nais daw niyang tulungan ang mga taong nangangailangan, mga taong gustong bumangon muli, tulad ng Sunflower na laging nakaharap sa araw. Bawat salita niya ay tumutusok sa aking puso. Hindi pa rin nawawala ang kanyang mabuting kalooban. Naaalala pa rin niya ang bulaklak na pareho naming gusto. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa aking puso. Baka hindi pa niya ako tuluyang kinalimutan. Baka hinihintay niya akong lumapit at humingi ng tawad. Pinunasan ko ang aking mga luha at nagpasya na lalapitan ko siya pagkatapos ng programa. Ngunit hindi ko inakala na ang mga susunod na mangyayari ay dudurog sa aking puso at tatapakan ang bagong sibol na pag-asa. Nang matapos ang talumpati, lalong sumigla ang party. Isang babaeng host ang lumapit kay Miguel. Chairman Miguel, ano po ang naging inspirasyon ninyo para makamit ang ganitong tagumpay sa murang edad? Dahil po ba ito sa suporta ng inyong pamilya? Muling tumahimik ang bulwagan. Lahat ay interesado sa kanyang pribadong buhay. Pinigil ko ang aking hininga. Anong sasabihin niya tungkol sa pamilya? Tungkol sa akin? Aaminin ba niya ako bilang ina o itatanggi? Isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Tiningnan niya ang mga tao. Saglit na huminto ang kanyang paningin sa sulok kung saan ako nakatayo. Sa maikling sandaling iyon, nagtama ang aming mga mata. Nanlamig ang aking buong katawan. Nakita niya ako, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at estranghero. Walang emosyon, walang pagmamahal, walang galit. Parang isang batong tiningnan sa daan, dahan-dahan siyang sumagot. Salamat sa tanong. Sa totoo lang, wala po akong pamilya. Isa po akong ulila. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumagos sa aking dibdib. Ulila? Paanong nangyari iyon? Narito ako, ang ina na nagluwal sa kanya. Paano niya ako kayang itanggi ng ganito kalupit? Nagpatuloy si Miguel sa isang nakakakilabot na kalmadong boses. Matagal nang pumanaw ang aking mga magulang. Mas tamang sabihin na namatay sila sa puso ko noong araw na pinili kong tahakin ang sarili kong landas. Lumaki ako sa kalungkutan at kataksilan. Ang kalupitan ng buhay ang nagturo sa akin na kailangan kong maging malakas para hindi mayurakan. Kaya ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa sarili kong pagsisikap at sa tulong ng mga taong hindi ko kadugo. Walang kinalaman dito ang tinatawag na pamilya. Nagpalakpakan ang mga tao, humanga sa kanyang katatagan. Hindi nila alam na sa isang madilim na sulok, isang ina ang unti-unting nadudurog. Hindi na ako makatayo ng tuwid. Walang tigil ang agos ng aking mga luha. Sinabi niyang patay na ako. Sa kanyang puso, isa na akong patay. Hindi niya ako kinamumuhian, kundi itinuturing na hindi nag-exist. Mas masakit ito kaysa sa libu-libong mura.
Mas gugustuhin niyang sabihing ulila siya kaysa aminin na mayroon siyang isang terribleng ina na tulad ko. Gusto kong sumigaw, ngunit wala akong karapatan. Ako ang pumatay sa aking anak, 5 taon na ang nakalilipas. Parang pinupunit ang aking dibdib. Gusto kong tumakas, ngunit hindi ko magawa. May kailangan pa akong gawin. Kailangan ko siyang makausap. Kahit itanggi niya ako, kailangan kong masabi ang salitang patawad. Iyon na lang ang tanging magagawa ko para sa kanya. Pinilit kong magpakatatag at naghintay. Nang patapos na ang partay, isang lalaking nakaitim na suit ang lumapit sa akin. Pinapatawag po kayo ng chairman. Sumunod po kayo sa akin. Kinabahan ako. Ito na, gusto akong makita ni Miguel. Sumunod ako sa kanya sa isang mahaba at tahimik na pasilyo. Huminto kami sa harap ng isang malaking pinto na yari sa kahoy. Pumasok ako sa isang malawak at eleganteng silid. Nakatayo si Miguel sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Ang kanyang likod ay mukhang malungkot at malamig. Isinara ang pinto at bumalot ang katahimikan. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Lumingon si Miguel. Itinuro niya ang silya sa tapat niya. Maupo ka. Walang nanay, walang emosyon. Parang tunog ng bakal na nagkikiskisan. Umupo ako sa dulo, hindi makatingin sa kanyang mga mata. Hindi ko na matiis ang katahimikan. Tumingala ako, umiiyak. Miguel, anak, patawarin mo si nanay. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Napangisi siya. Patawad? Sa tingin mo, mabubura ng isang walang kwentang paumanhin ang 5 taon ng impyerno ko. Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa kulungan? Alam mo ba ang pakiramdam na itakwil ng sarili mong ina? Humagulgol ako. Alam ko, kaya gabi-gabi akong nagsisisi. Ipinagdarasal kong maging ligtas ka. Hinampas niya ang mesa. Dasal? Para sa akin ba o para gumaan ang konsensya mo? Bakit ka nandito? Para mamalimos para sa pamilya mo? O para umarte sa isang madramang eksena? Umiling ako. Hindi. Gusto lang kitang makita. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka na. Lumapit siya, nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Gusto mong malaman kung kumusta ako. Maayos. Mas maayos ng 1,000 beses kaysa noong nakikitira ako sa inyo. May pera ako, may kapangyarihan. Ang tanging wala sa akin ay ang tiwala sa tao na kinuha mo. Uminom siya ng alak. Bumalik ka. Sabihin mo sa magaling mong asawa at anak, nagsisimula pa lang ang laro. Babawiin ko ang lahat ng sa akin at pagbabayarin ko ang lahat ng nagpahirap sa akin 100 beses. At ikaw, panoorin mo kung paano ko dudurugin ang pamilyang pinili mong protektahan. Nanginginig ako sa takot. Naging isang demonyo ng paghihiganti ang aking anak. Lumuhod ako. Miguel, parang awa mo na. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag mo silang idamay. Itigil mo na to. Marahas niyang iwinaksi ang aking kamay. Huwag mo akong hawakan. Nadudumihan ang damit ko. Umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa akin. Wala akong ina. Matagal na siyang patay. Tumawag siya ng guwardiya at kinaladkad ako palabas. Pagsara ng pinto, nawala ang lahat ng pag-asa. Hindi ko na anak ang aking anak. At ang trahedyang ito ay magpapatuloy, magpakailanman. Tulala akong lumabas sa marangyang silid na iyon, parang isang kaluluwang nawalan ng katawan. Ang mahabang pasilyo na may pulang karpet ay parang daan patungo sa impyerno. Itinaboy ako ni Miguel. Binura niya ako sa kanyang buhay, magpakailanman. Hindi ko siya sinisisi. Paano ko magagawa iyon? Ako ang nagtanim ng lahat ng binhi ng kanyang pagdurusa. Naglakad ako ng walang patutunguhan. Bigla, may narinig akong mabilis na mga yabag sa likuran. Ginang, sandali po. Paglingon ko, nakita ko ang binatang katulong na naghatid sa akin kay Miguel. Humihingal siyang lumapit at iniabot ang isang maliit na itim na kahon. Pinabibigay po ito ng chairman.
Ang tanging bagay daw po na natira mula sa nakaraan at gusto na niyang ibalik sa tunay na may-ari. Nanginginig kong kinuha ang kahon. Pagbukas ko, sa ibabaw ng pulang pelos ay may isang luma at maliit na bagay. Isang kupas at nagbakbak na puting plastik na butones. Sa pagkakita ko roon, bumuhos ang mga luhang matagal kong pinigilan. Bumalik ang alaala ng kakilakilabot na gabi 5 taon na ang nakalipas. Paano ko makakalimutan ang butones na ito? Ito ang butones mula sa puting polo na suot ni Miguel noong gabing iyon. Noong gabing nagmakaawa ako sa kanyang paanan na akuin ang kasalanan ni Marco. Sa pagkapit ko sa kanyang braso, natanggal ang butones na ito at nahulog sa sahig. Pinulot ko ito noon at mahigpit na hinawakan, ngunit sa sobrang pagkalito, hindi ko na maalala kung saan ko ito naitapon. Ngunit si Miguel, pinulot pala ito ni Miguel. Itinago niya ang walang kwentang butones na ito sa loob ng 5 taon, sa kulungan at hanggang ngayon. Bakit? Para hindi niya makalimutan ang sandali ng kataksilan ng sarili niyang ina. Para ipaalala na tulad ng natanggal na butones, ganoon din kalupit na naputol ang aming ugnayan. Sa pagbabalik niya nito sa akin, sinasabi niyang tapos na ang lahat. Ayaw na niyang magtago ng anumang bakas ng masakit na nakaraan. Niyakap ko ang kahon at humagulgol. Miguel, anak, bakit? Bakit mo pinahirapan ang sarili mo ng ganito? Sana kinalimutan mo na lang ang lahat at naging masaya. Tiningnan ako ng katulong ng may awa. Muli siyang kumuha ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. Ito po ang pangalawang bagay na pinabibigay ng chairman. Isa raw po siyang negosyante at ang mga negosyante ay patas sa lahat ng bagay. Lalo na raw po ang utang na loob sa nagluwal sa kanya, ayaw niyang magkaroon nito. Sa loob ng sobre ay may mga legal na dokumento at isang tseke. Nahilo ako sa nakasulat na halaga, 100 milyong piso. Ngunit ang mas nagpatigil sa aking paghinga ay ang pamagat ng dokumento, kasunduan sa pagtatapos ng relasyon at pagbabalik ng gastos sa pagpapalaki. Gustong putulin ni Miguel ang aming ugnayan gamit ang pera. Babayaran niya ng 100 milyon ang pagluwal at pagpapalaki ko sa kanya para maging legal at moral na magkaibang tao kami. Paliwanag ng katulong. Sapat na raw po ang perang iyan para mabayaran ang lahat ng utang ninyo, maisalba ang kumpanya ng asawa ninyo at para mabuhay kayo ng marangya habang buhay. Kapalit po niyan, kailangan ninyong pirmahan ang kasunduan at hindi na muling magpakita sa chairman. Nabingi ako. Ano ang tingin niya sa akin? Na pera lang ang katapat ng lahat. Na kayang bayaran ng pera ang 5 taon niyang pagdurusa at ang wasak kong konsensya. Mapait akong napangiti. Sa huli, sa mata ng aking anak, isa lang akong taong namamalimos. Kaya binigyan niya ako ng pera para umalis. Ang kahihiyang ito ay mas masakit pa sa kamatayan. Gusto kong punitin ang pera at sumigaw na ang kailangan ko ay ang anak ko, hindi ang pera. Ngunit naisip ko ang aming mga utang, ang desperado kong asawa, ang banta ng mga maton. Sa pagitan ng pride at ng malupit na realidad, hindi ako makahinga. Sa huli, hindi ko pinirmahan ang kasunduan, ngunit kinuha ko ang tseke. Sinabi ko sa katulong, pakisabi sa kanya, tatanggapin ko ang pera, hindi dahil sa ganid ako, kundi para gumaan ang loob niya. Kung naniniwala siyang kayang putulin ng pera ang dugo, hahayaan ko siyang maniwala, pero hindi ko pipirmahan ito. Ang ugnayan ng magulang at anak ay hindi parang kontratang basta na lang pinupunit. Tumango ang katulong, inaasahan na rin po iyon ng chairman. Gusto lang po niyang linawin ang kanyang paninindigan. Inilagay ko ang tseke at ang kahon sa aking bag. Muli, yumuko ako sa kapangyarihan ng pera. Lumapit ang katulong at bumulong, "Ginang, may dapat po kayong malaman. Pinaglihim po ito ng chairman, pero hindi ko na po matiis na makita kayong nagdurusa. Baka mas masakit ang katotohanan, pero mas mabuti na ito kaysa mabuhay sa kasinungalingan."
Tiningnan ko siya ng may kaba. Anong katotohanan? Lumingalinga siya at bumulong sa aking tainga. Ang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Akala niyo po ba dahil lang sa paglalasing ni Ginoong Marco? Hindi po. May misyon siya mula kay Don Ricardo ng gabing iyon. May kasama siyang babae sa kotse, si Isabela Reyes, anak ng tycoon. Nilagyan po ni Ginoong Marco ng droga ang inumin ni Binibining Isabela para iregalo sa isang business partner. Papunta na sila sa hotel. Napanganga ako. Human trafficking? Sexual assault? Ang aking asawa at stepson ay hindi lang makasarili, sila ay mga halimaw. Nangyari ang aksidente dahil mas maagang nagising si Binibining Isabela, nalaman niyang kinidnap siya at nakipag-agawan sa manibela. Mas mabigat ang parusa sa kidnapping at attempted rape kaysa sa drunk driving, kaya natakot si Don Ricardo at ipinasa ang lahat ng kasalanan kay Miguel. Ginamit nila ang kabaitan ni Miguel at ang kawalan ninyo ng alam para pagtakpan ang kanilang krimen. Milagrong nabuhay si Binibining Isabela at ang pamilya niya ang nag-imbestiga at tumulong kay Miguel. Ang babaeng kasama ni Miguel kanina ay si Isabela. Napaupo ako at tahimik na humagulgol. Kumanlong ako sa mga demonyo. Ipinasok ko sa kulungan ang mabait kong anak para protektahan ang mga kriminal. Nasuklam ako sa sarili ko at sa pamilyang pinaglingkuran ko. Nag-alab ang galit sa aking puso. Don Ricardo, Marco, niloko ninyo ako, ginamit ninyo ako, hindi ko kayo palalampasin. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumayo. Nagtaksi ako, hindi para umuwi at umiyak, kundi para harapin sila, para itama ang lahat. Anak, nagkamali si nanay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Palalayain kita sa iyong pagdurusa kahit buhay ko pa ang kapalit. Ang taxi ay huminto sa harap ng mansyon na parang pugad ng mga demonyo. Pumasok ako, handang isakripisyo ang lahat. Hinihintay ako ni na Don Ricardo at Marco. Nang makita ako, nagningning ang kanilang mga mata sa kasakiman. Anong nangyari? Magkano ang nakuha mo? Marahas kong iwinaksi ang kamay niya at ibinato ang bag sa mesa. Nandyan ang pera. 100 milyon, sapat na para bayaran ang mga utang ninyo. Nagtatalon sila sa tuwa. Hinalikan ni Marco ang tseke. Salamat pa, 100 milyon. Sana mas malaki pa ang hiningi ni Mama. Binasa ni Don Ricardo ang kasunduan. Gusto niyang putulin ang ugnayan. Mabuti, hindi natin siya kailangan. Pirmahan mo na to. Hindi ko na napigilan ang sarili. Pera lang ba ang alam ninyo? Hindi nyo ba naiisip na dugot luha ng anak ko ang perang yan? Sumigaw si Don Ricardo, huwag kang magsalita ng ganyan. Swerte na nga siya, kumita pa pagkatapos makulong. Hinarap ko si Marco. Magsalita ka, sino ang kasama mo sa kotse ng gabing iyon? Anong ginawa mo? Namutla si Marco. Sumabat si Don Ricardo at sinampal ako ng malakas. Bumagsak ako. Oo, ako ang nag-utos. Anong gagawin mo? Kung hindi ko ginawa yon, paano tayo yayaman? Anak lang naman siya sa labas. Natural lang na magsakripisyo siya para sa kapatid niya. Noon ko napagtanto na isang demonyo ang lalaking minahal ko ng 20 taon. Isusumbong ko kayo. Ipapaalam ko sa buong mundo kung sino talaga kayo. Tumawa si Don Ricardo. May ebidensya ka ba? Sino ang maniniwala sa isang baliw na tulad mo? At huwag mong kalimutan, kasabwat ka, makukulong ka rin. Umakyat sila, dala ang tseke. Naiwan akong mag-isa. Hindi na ako natatakot. Wala na akong mawawala. Maghintay kayo. Bawat patak ng luha ng anak ko, pagbabayaran ninyo. Kinabukasan, umalis ako sa impyernong iyon. Iniwan ko ang tseke. Pumasok ako sa isang parke. Isang puting kotse ang huminto. Bumaba ang bintana. Si Isabela, sumakay po kayo, ginang. May pag-uusapan po tayo. Sa loob ng sasakyan, dinala niya ako sa isang tahimik na coffee shop. Hindi po ako galit sa inyo. Alam kong biktima lang din kayo.
Sinabi sa akin lahat ni Miguel kung gaano niyo siya kamahal noong bata pa siya. Napaiyak ako. Galit pa rin ba siya sa akin? Hindi po galit, nasasaktan lang. Sobrang lalim ng sugat niya kaya kailangan niyang magsuot ng baluti. Kaya kanya itinaboy dahil natatakot siyang masaktan muli. Ikinuwento niya ang lahat at ang sinabi ni Miguel sa kanyang ama. Lumuhod po si Miguel sa harap ni Papa. Sabi niya, okay lang na makulong siya, basta protektahan daw po kayo. Hindi niyo raw kakayanin kung makikita niyong gumuho ang pamilya. Dinurog nito ang aking puso, ang hangal kong anak. Hanggang sa huli, ako pa rin ang iniisip. Anong dapat kong gawin? Handa akong ibuwis ang buhay ko. Huwag po kayong mamatay. Mabuhay po kayo. Ibunyag niyo ang kanilang kasalanan. Kapag naparusahan sila, doon lang maghihilom ang sugat ni Miguel. Kaya niyo po ba? Tumango ako. Kaya ko. Nang gabing iyon, ibinigay sa akin ni Isabela ang lumat journal ni Miguel mula sa kulungan. Sa unang pahina, Nanay, Miss Nakita, gusto ko ng sinigang mo. Hindi ako galit sa'yo. Basta masaya ka, okay na ako. Habang binabasa ko, unti-unting napalitan ng galit at pagkasuklam ang kanyang mga salita. Sa huling pahina, sinabi sa akin ng ama ni Isabela ang totoo. Nanay, paano mo nagawa sa akin ito? Hindi na kita ina, lalabas ako dito at pagbabayarin ko ang lahat ng sumira sa buhay ko. Ang utang na dugo ay dugo rin ang kabayaran. Niyakap ko ang journal at humagulgol. Ako ang pumatay sa pag-asa at pagmamahal sa puso ng aking anak. Nagpasya akong bumalik para maghanap ng ebidensya. Para ako mismo ang maglagay sa kanila sa kulungan. Iyon ang tanging paraan para makabawi ako sa aking anak. Tanghaling tapat, bumalik ako sa mansyon. Tulog pa ang mag-ama. Pumasok ako sa opisina ni Don Ricardo. Alam kong may tinatago siyang safe. Sa likod ng isang malaking painting, inalis ko ito. Naroon nga, hindi ko alam ang password, ngunit naalala ko ang petsa kung kailan niya nakuha ang kanyang unang malaking proyekto. Binuksan ng safe. Sa loob, pera, isang itim na ledger at isang USB. Kinuha ko ang mga ito at tumakas. Dumiretso ako sa istasyon ng pulis. Ibinigay ko ang lahat ng ebidensya. Isinusumbong ko ang aking asawa, si Don Ricardo de Villa, at ang aking stepson, si Marco de Villa. At isinusuko ko ang aking sarili sa pagtatakip sa kanilang krimen. Nang i-play ang laman ng USB, natigilan ang lahat. Naroon ang mga transaksyon ng panunuhol at ang dashcam footage ng aksidente. Kinagabihan, ni-raid ng mga pulis ang mansyon. Nahuli silang nagbibilang ng pera. Nang makita ako ni Don Ricardo, sumigaw siya. Traidor! Tiningnan ko siya. Hindi ito kataksilan. Ito ang dapat kong ginawa. 5 taon na ang nakalilipas. Lumuhod si Marco. Mama, tulungan niyo ako. Huli na ang lahat. Isinakay sila sa police car. Ako, sa isa pa. Sa malayo, nakita ko si Miguel, nakatayo sa tabi ng kanyang itim na kotse. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging kalungkutan. Nginitian ko siya. Paalam, anak. Pagbabayaran ko na ang aking kasalanan. Maging masaya ka. Sa araw ng paglilitis, umuulan. Inamin ko ang aking kasalanan. Si Don Ricardo ay sinentensyahan ng 20 taon. Si Marco, 15. Ako, 5 taon dahil sa kooperasyon. Tinanggap ko ito. Sa wakas, gumaan ang aking dibdib. Nahanap ko ang kapayapaan sa kulungan. Dinadalaw ako ni Isabela. Si Miguel daw ay lalong pinalaki ang kumpanya at nagtayo ng isang charity foundation sa aking pangalan. Napaiyak ako sa tuwa. Naaalala pa rin niya ako. Lumipas ang panahon. Pumuti ang aking buhok. Lumabo ang aking mga mata. Araw ng aking paglaya. Nakatayo ako sa labas ng gate. Isang itim na kotse ang huminto. Bumaba si Miguel at Isabela. Malaki na ang ipinagbago ni Miguel. Lumapit siya, matagal akong tinitigan at nanginginig na nagsalita. Inay, sa isang salitang iyon, bumuhos ang lahat ng sakit at pangungulila.
Niyakap ko siya ng mahigpit. Inay, uwi na tayo. Dinala niya ako sa isang tahimik na lugar sa probinsya. Huminto kami sa harap ng isang maliit at magandang bahay na may hardin na puno ng mga bulaklak at sunflower. Inay, masyadong malalim ang sugat para magsama tayo. Baka lalo lang tayong masaktan, kaya ito ang lugar na para lang sa inyo. Dadalaw kami ni Isabela at ng aming magiging anak tuwing weekend. Malapit na po kaming maging magulang. Napaiyak ako sa kaligayahan. Magiging lola ako. Doon ako nagsimula ng bagong buhay. Isang hapon, nakaupo kami ni Miguel sa beranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Anak, salamat. Pinatawad mo ako at binigyan ng ganitong kapayapaan. Hinawakan niya ang aking kamay. Kalimutan na po natin ang nakaraan, inay. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Maging malusog po kayo at manatili sa aming tabi. Sa unang pagkakataon, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Dumilim man ang paligid sa aking puso, isang maningning na umaga ang sumisikat. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng batas ng karma at ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang kasakiman ay hahantong sa kapahamakan, ngunit ang taos-pusong pagsisisi at pagpapatawad ay kayang paghilumin ang anumang sugat at magbigay ng bagong buhay.